So ayun guys, magandang araw sa inyong lahat. So kakatapos ko lang manood nitong vlog ni Sir Paul. Ayan, may title na magbabalik pa ba ang Chris Pao? So sana kung pwede na magbalik sila, no, pero para sa akin sa panahon ngayon parang mahirap pa talaga kasi bago pa lang yung problema nila, talagang nagkasakitan talaga sila, no, may ano ba, suklian ng mga masasakit na salita. Pero pagdating ng panahon, pwede naman talaga magkabalikan sila yung Chris Pao. Pero sa ngayon, para sa akin dapat piliin nila na mag-heal muna. Kumbaga magpahilom sila ba? Hindi yung magpahilom sila sa isa't isa na kalimutan na nila yung isa't isa. Hindi yun. Kumbaga mag-heal muna sila doon sa mga nangyari ba na problema nilang dalawa, di ba? Pwede naman yun. So siguro naman may nakuha silang lesson sa nangyari yun kay Sir Paul. Mali talaga, para sa akin mali talaga yung pagla-live niya agad sa problema kasi hindi naman ibang tao yung involved, kaibigan niya lang si Krishna. So mali talaga yung pagla-live niya at doon siguro nagsimula yung tampo at galit ni Krishna kasi ayun nga, binato siya ng maraming pagbabash at hindi naman sanay si Krishna sa mga pagbabash kasi hindi naman talaga siya vlogger na matagal na, di ba? So ayun, nagtampo si Krishna. So yun yung para sa akin yung pagkakamali ni Sir Paul. So sa susunod, kahit public yung relasyon nila, alam naman natin na public talaga sila kasi nga mga vlogger, di ba? Pero maintindihan talaga natin na kung may problema talaga sila is dapat talagang resolbahin nila sa pribado kasi yung yung pagpubliko ng problema, wala talagang magandang maidudulot diyan kasi marami talagang tao makikisawsaw at syempre kahit sabihin mo pa na hindi mo pansinin yung mga tao nakikisawsaw, pero hindi talaga maiwasan na yun talaga yung magpapatugulo din sa isip mo kasi may nababasa kang mga negative or mga positive mga advice. So parang wala ka ng sariling desisyon or pag-uunawa doon sa sitwasyon, di ba? So hawak na ng ibang tao yung pag-iisip mo. Hindi na, kumbaga hindi na malinaw yung pag-iisip mo, naguguluhan ka na. So yun yung epekto talaga sa pag-isa ng publiko mo yung problema. Pero yung mga sweet moments, yung Chris Pao, so okay lang na isa ng publiko nila yun, sobrang sayangan natin, di ba? Pero maintindihan din natin kung may problema sila, pag halimbawa magkabalikan sila, babalik yung kilig natin, tapos magka-problema sila. So maintindihan din natin na hindi ipaalam sa atin, kumbaga resolbahin nila in privado kasi hindi naman lahat ng viewers or taga-suporta sa kanila is malawak yung pangunawa. Talagang may babato talaga na masasakit na salita, which is masasaktan talaga yung magkabilang side, di ba? So yung advice ko sa kanila na kung mabalik man yung Chris Pao, yung fully healed na sila dun sa nangyari. At si Chris na naman is may nakuha din siyang lesson na pag mga ganun, ako talaga sa laki guys, iwas din talaga ako dun sa mga dun sa babaeng friendly. Yung mga ganun, lalo na sa edad ni Sir Paul, siguro sa isip ni Sir Paul 40s na siya. Siguro ready to settle na talaga siya. Pero siguro sa edad talaga ni Sir Paul, maintindihan naman natin kung bakit siloso, diba? Tapos bata pa yung niya, si Chris na. So si Chris na bawas-bawas din sa mga kung totoong jowa sila ni Sir Paul at magkabalikan sila, bawas-bawas sa pagiging friendly doon sa mga lalaki, which is hindi mo pwedeng ipagdiinan yung motto natin na ganito talaga ako, so tanggapin mo, mahalin mo ako kasi ganito talaga ako. So hindi pwede yun, no? Respeto din doon sa side ng partner mo na masasaktan talaga kasi kahit friendly, kasi yung mga lalaki guys, alam nila yung sa isa't isa, yung pagkatao nila or yung mga diskarte or may motibo ba yung lalaki. So kapag sinaway ka, makinig ka kasi hindi ka yan sasawayin kung walang nakitang kakaiba. So yun lang kay Chris na bawas sa pagiging friendly, kung maging okay silang dalawa ulit ni Sir Paul, bawas sa pagiging friendly sa mga lalaki, no? Doon naman kay Sir Paul, halimbawa kung magkabalikan sila, so iwasan niya yung makinig sa mga sinasabi ng mga tao niya sa paligid. Dapat may sarili siyang obserbasyon or desisyon, no, pag-unawa kasi alam naman natin na matagal niya na yung mga kasama niya ngayon, mas matagal pa kay Chris na kasi bago lang si Chris na. Pero pag-usapang relasyon talaga, kung paano siya umibig, ayun, kung umibig siya, kung ano siyang ugali niya, si Chris na silang dalawa yung mas nakakaalam noon sa isa't isa, no? Mas kilala nila yung isa't isa sa ganun pagdating sa pag-iibigan. So ayun, dapat may sarili siyang desisyon. Ganun lang. Dahil sa dami nilang kasama doon ni Sir Paul doon sa Mindoro, wala man lang nakapagpayo kay Sir Paul na huwag mag-live agad, 'di ba? Hirap kasi pag may problema kayong magjowa tapos pinapaalam mo agad sa mga taong nakapaligid sa iyo. Sobrang hirap noon kasi hindi mo alam, pakitang tao lang yung nasa paligid mo, pakitang tao lang na gusto niya yung babae para sa iyo, pero ang totoo is hindi pala. So pag nagkwento ka ng problema niyo sa babae, so syempre yung tao na yun na hindi gusto yung babae, so syempre ididiin talaga mas lalo yung babae. So ikaw naman na jowa ng babae, so syempre mas lalong maging negative yung dating ng babae sa pag-iisip mo. So syempre mas lalala yung yung ikinagagalit mo sa babae, mas malala yung iniisip mo, di ba? Kahit hindi naman ganun kalala yung ginawa ng babae, so mas lalong pinalala sa mga sabi-sabi sa mga tao sa paligid mo. So masama, hindi pwede yun. So dapat may lesson silang nakuha dun sa nangyari para nang sa ganun magabalikan sila mga ilang months, magpahilom sila at kumbaga magbalikan sila. So okay na, dapat may natutunan sila dun sa nangyari.
mahirap naman kasi guys na bago lang yung nangyari tapos babalik agad siguro may tampo naman si Chris na talaga. Kasi ayun nga, si Sir Paul yung dahilan kung ba't nabash siya kasi nag-live si Sir Paul. So syempre, may karapatan naman na magtampo or magalit si Chris na. So siguro, kaya hindi pa siya bumalik ng PB House. Kasi ayun naman kay Sir Paul sa mga live nila na welcome nila anytime si Chris na dun sa PB House. Pero ayun nga, siguro may tampo at galit pa si Chris na. So awkward naman kung babalik dun si Chris na tapos hindi pa sila nakapag-heal or hindi pa nakapag-move on sila dun sa nangyari. So awkward, diba? Awkward sa PB House. So mas maigi na lang na hindi, wag na lang, no? Pa-heal muna dun sa nangyari. Para nang sa ganun, pag okay na si Chris na, hindi na siya nagtampo or nagalit, nakamove on na dun sa nangyari, pwede na silang ganun din si Sir Paul, okay na. Pwede nang bumalik si Chris na sa PB House. So parang sa ating manonood, awkward, pero sila na nasa PB House is hindi talaga mawala yung kilig, di ba? So nang sa ganun, baka ma-full sila ng pa unti-unti, di ba? Kasi may spark na. Mabalik yung spark ba? So magkabalikan sila, pero nang sa ganun, okay naman. Kung hindi sila magkabalikan, okay lang din. Kasi si Sir Paul, sa pagtulong naman natin nakilala talaga, di ba? Hindi tayo sanay na sa pagjuwa-juwa ng ganyan ni Sir Paul. Pero sa kapakanan din ni Sir Paul, dahil 40s na siya, masaya din tayo kaya yung mga may dumating na babae sa buhay ni Sir Paul. Pero kung hindi sila talaga ang para sa isa't isa, hindi talaga. Minsan kasi si Lord is nilalayo, may ginawa siyang mga pangyayari sa ating buhay para ilayo tayo doon sa taong yan kasi siya yung mas may alam na walang magagandang maidudulot sa iyo. Kumbaga may nakalaan na sa iyo ba na karapat dapat sa iyo na magbibigay ng peace of mind sa iyo, di ba? Lang sa ganun lang. Ang din nila ngayon na hindi sila agad pwede na, ang point ko lang guys is pwede naman talagang magkabalikan yung Chris Pao pero hindi muna sa ngayon. Magpa-heal muna, lalo na si Chris na yung kapakanan talaga niya ni Chris na ngayon na mag-heal muna sila doon sa nangyari, di ba? At kung hindi na talaga sila magkabalikan, so ang wish ko na lang talaga kay Chris na magkabalikan na lang sila ni Sir Paul as a team na lang, hindi na as a Chris Pao, di ba? Pwede naman yun. Kasi siguro naman sa sobrang bait ni Sir Paul, payag naman si Sir Paul ng ganon. So sana mawala na yung tampo at galit ni Chris na para sa kapakanan din niya na mabalik siya sa PB House or sa PB team, di ba? Yun talaga yung wish ko kay Chris na guys, no? Kahit hindi na maibalik siya as a Chris Pao, basta mabalik lang sana siya sa team. Kasi ako, simulan ng away nila, nagsubaybay din pa din talaga ako sa vlog ni Chris na at nakita ko talaga na nahihirapan na siya sa pagko-content kasi may mga araw na siyang wala siyang upload. Dati noon, nung sa PB House pa siya, araw-araw may upload siya kasi lahat pwede niyang i-content doon sa PB House, lahat pwede niyang i-video at paniguradong may views talaga kasi puro vlogger yung kasama niya. At alam naman natin yung mga tao na dikit talaga kay Sir Paul is wala talagang ibang napupuntahan kundi umisinso talaga yung buhay niya. So ganun din yung gusto ko sana as a fan ni Chris na hindi ko sinabi guys na pala decision ako kasi may nakita kasi akong comment, may mga tao talagang walang reading comprehension. Ang sinabi ko lang sa video is ang wish ko sana makabalik si Chris na as PB team sa PB House. So may nag-comment na nasa decision ni Sir Paul yun mga dami ng putak-putak. Ayun nga, hindi ko nga sinabi yung hindi ko sinabi na yun ang gawin ni Sir Paul na hindi ko nag-demand. Kumbaga lang ba? Wish lang natin yung mga ganun, walang reading comprehension. Hindi ko naman sinabi na dinidiktahan Sir Paul ngayon ang gawin niya. Ang sinabi ko is yun yung wish ko para kay Chris na makabalik sa PB House as a team kahit hindi na as Chris Pao. Para nang sa ganun, patuloy yung paglago ng kanyang YouTube channel. Siguro marunong naman talagang magpalago siguro si Chris na ng YouTube channel kasi nasimula na, may nakapublish na siya ng maraming subscribers. At yung mga tao, mayroon din mga vlogger sa paligid niya. Pero yung mga taong vlogger sa paligid niya, feel ko bago lang, di ba? Iba talaga, aminado guys, alam nyo din na iba talaga yung hatak ni Sir Paul dito sa YouTube kung mapadikit ka lang sa kanya, di ba? Or mapasali ka lang sa kanyang team. Halimbawa, Strong, Edito, si Peter Paul, di ba? Yung mga ganun lang.